Golden State Warriors versus Los Angeles Clippers, game preview and key players. Patuloy na ipinakita ng Warriors ang kanilang malakas na takbo ngayong season matapos makuha ang isang mahalagang panalo sa labas ng kanilang home court laban sa Charlotte Hornets. Sa larong ito, ipinamalas ng Golden State ang kanilang mataas na antas ng opensa, lalo na sa aspeto ng shooting at mahusay na ball movement na naging susi sa kanilang tagumpay. Mula umpisa hanggang dulo ng laban, malinaw na kontrolado ng Warriors ang ritmo ng laro kahit pa hindi rin nagpahuli ang Hornets sa puntos at shooting efficiency. Sa kabuuan ng laro, nagtala sila ng kahanga-hangang 55.4% field goal percentage matapos maipasok ang 46 sa kanilang 83 attempts. Higit pang kapansin-pansin ang kanilang shooting mula sa 3-point area kung saan naipasok nila ang 24 3-pointers, isang napakataas na porsyento na nagbigay ng patuloy na pressure sa depensa ng Charlotte. Hindi rin nasayang ang kanilang mga pagkakataon sa free throw line dahil 16 of 17 free throws ang kanilang naipasok katumbas ng 94.1% na tuluyang nagselyo sa kanilang panalo sa mga huling sandali ng laban. Sa rebounding department, nakipagsabayan ng Warriors sa Hornets, kapwa may 37 rebounds, kabilang na ang 10 offensive rebounds para sa Golden State. Ang kakayahan nilang makakuha ng second chance opportunities ay nagbigay sa kanila ng dagdag na puntos at momentum. Bukod dito, nagtala ang Warriors ng 35 assists, patunay ng kanilang hindi makasariling estilo ng paglalaro at mahusay na paggalaw ng bola. Sa depensa naman, napilitan nilang magkamali ang Charlotte ng 15 turnovers at nakakuha sila ng 7 steals na naging mahalagang bahagi ng kanilang panalo. Pinangunahan ni Stephen Curry ang opensa matapos siyang makapagtala ng 26 points sa loob lamang ng 33 minutes. Mula sa 16 attempts, siyam ang kanyang naipasok, patunay ng kanyang pagiging epektibo at consistency. Bukod sa puntos, nag-ambag din si Curry ng 4 assists at 2 rebounds na nagpapakita ng kanyang all-around contribution sa laro. Kahit bantayan ng husto ng depensa ng Hornets, nakahanap pa rin si Curry ng paraan upang makascore at makagawa ng mga tamang desisyon para sa kanyang team. Dahil sa tagumpay na ito, umangat ang record nila sa 18-16 para sa season. Sa kabuuan ng kanilang kampanya, ang Warriors ay nag-average ng 115.6 points kada laro, may 45.6% shooting mula sa field at 36.3% mula sa 3-point line. Bukod pa rito, ikawalo sila sa buong NBA pagdating sa assists, isang indikasyon ng kanilang team-oriented na opensa. Sa depensibong aspeto naman, pinapayagan nila ang kanilang mga kalaban na makapagtala ng 113.4 points kada laro, ngunit kapalit nito ay ang kanilang kakayahang magpilit ng halos 16 turnovers bawat laban na madalas nagiging fast break points. Partikular na epektibo ang Golden State laban sa mga teams na may mas mahinang record. Sa mga kalabang may .400 winning percentage o mas mababa, nagtala ang Warriors ng 8-2 record na nagpapakita ng kanilang kakayahang dominahin ang mga larong inaasahan nilang manalo. Ang ganitong consistency laban sa mas mahihinang teams ay mahalaga sa kanilang hangarin na umakyat sa standings habang papalapit ang mas kritikal na bahagi ng season. Gayunpaman, pansamantalang nahinto ang momentum ng Golden State sa kanilang laban kontra Oklahoma City kung saan mas pinili ng team ang pahinga kaysa agarang resulta. Sa larong iyon, hindi naglaro sina Stephen Curry, Draymond Green, DeAnthony Melton, Jimmy Butler at Jonathan Kuminga sa isang planadong pahinga na bahagi ng mas mahabang homestand. Si Curry ay patuloy na inaasikaso ang isang sore ankle, habang si Butler naman ay pansamantalang hindi nakalaro dahil sa karamdaman. Sa kabila nito, unti-unti nang bumalik sa aksyon ang karamihan sa core players ng Golden State. Matapos ang pahingang iyon, agad na bumawi ang Warriors sa pamamagitan ng panalo laban sa Utah Jazz kahit pa napaaga ang paglabas ni Draymond Green dahil sa ejection. Sa kabila ng pagkawala ng isa sa kanilang defensive anchors, nanatiling composed ang team at ipinakita ang lalim ng kanilang roster. Sa panahong ito, muling nagningning si Stephen Curry na ngayon ay nakapagtala ng hindi bababa sa 23 points sa siyam sa kanyang huling 10 laro mula nang makabalik siya mula sa quad injury. Sa loob ng span na iyon, nag-shoot siya ng 41% mula sa 3-point line, isang malinaw na senyales na bumabalik na ang kanyang shooting rhythm. Pinuri ni head coach Steve Kerr ang chemistry ng team matapos ang panalo at partikular niyang binanggit si Buddy Hield na kahit hindi palaging kasama sa rotation ay patuloy na nagbibigay ng enerhiya, leadership at positibong impluensya sa locker room. Para kay Kerr,
Ang ganitong uri ng kontribusyon ay kasing halaga ng puntos at estadistika, lalo na sa mahabang season. Ngayon, tutungo ang Golden State sa Los Angeles upang harapin ang Clippers sa isang mahalagang laban na nagsisilbing kanilang nag-iisang road game sa isang stretch kung saan 10 sa 11 games ay idaraos sa kanilang home court. Bagamat limitado ang biyahe, malaking hamon pa rin ito para sa Warriors dahil kilala ang Clippers bilang isang matibay na team, lalo na kapag naglalaro sa sariling arena. Kapwa papataas ang laro ng dalawang teams habang papalapit ang kalagitnaan ng season. Ang Warriors ay nanalo sa 6 sa kanilang huling 8 laban, isang malinaw na indikasyon na unti-unti nilang nahahanap muli ang kanilang ritmo matapos ang hindi pantay na simula ng taon. Pinangungunahan ng kanilang veteranong core, mas organisado ang opensa ng Warriors at mas disiplinado ang kanilang depensa kumpara sa mga naunang linggo. Samantala, ang Clippers ay patuloy ding nagpapakita ng consistency, lalo na sa kanilang ball movement at physical na depensa. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa panalo o talo, kundi isang sukatan kung gaano kahanda ang bawat team sa mas mabibigat na laban na darating. Bago ang dominanteng panalo ng LA Clippers laban sa Sacramento Kings, nagmula sila sa isang mahirap na pagkatalo kontra Boston Celtics, isang larong naglantad ng ilang kahinaan ng team, lalo na sa depensibong rotations at transition defense. Sa laban na iyon, nahirapan ang Clippers na pigilan ang mabilis na ball movement ng Boston at napilitang humabol sa malaking bahagi ng laro. Bagamat may mga positibong flashes mula sa kanilang mga pangunahing player, kinapos ang kanilang execution sa huling yugto dahilan upang maputol ang momentum ng team. Ang pagkatalong iyon ay lalo pang masakit dahil bago nito, nakakuha ang Clippers ng 6 na panalo sa 7 laro. Sa halip na panghinaan ng loob, ginamit ng Los Angeles ang pagkatalo bilang motibasyon. Agad na nag-adjust ang team, isang bagay na malinaw na nakita sa kanilang sumunod na laro laban sa Sacramento. Sa kanilang pinakahuling laban, lubos na dinomina ng Clippers ang Kings sa likod ng solidong depensa at agresibong opensa habang nagsushoot ng 51.1% mula sa field. Pinangunahan ni Kawhi Leonard ang opensa sa kanyang 33 points at naging simbolo ng muling pagbangon ng team. Sa loob ng isang recent 6-game win streak, nag-a-average si Leonard ng kahanga-hangang 39 points kada laro na nagpapakita ng kanyang pagiging nasa superstar form. Gayunpaman, sa kabila ng dominanteng panalo, nananatiling maingat ang pananaw ng Clippers. Malayo pa rin sila sa itaas ng standings at binigyang diin ni Leonard na mas mahalaga ang araw-araw na pag-unlad at consistency kaysa agad na pagtuon sa postseason. Isang mindset na sumasalamin sa determinasyon ng team na patuloy na humusay matapos ang bawat hamon. Noong unang nagharap ang dalawang teams ngayong season, nakakuha ng panalo ang Golden State sa kanilang home court kung saan pinangunahan ni Jimmy Butler ang opensa. Sa larong iyon, hindi naging maganda ang performance ni Curry na nagtala lamang ng 19 points at nakapasok ng 2 tres. Subalit marami na ang nagbago mula noon at ngayon ay parehong mas kumpiyansa at mas buo ang dalawang teams habang tinutulak ang kanilang sarili patungo sa tuktok ng Pacific Division. Habang unti-unting bumabalik sa buong lakas at tamang ritmo ang Golden State, malinaw na handa ang Warriors na ipagpatuloy ang kanilang pag-akyat sa standings. Sa pamamagitan ng kanilang elite shooting, hindi makasariling opensa at panibagong sigla sa team chemistry, mukhang nasa magandang posisyon ang team upang harapin ang mga hamon sa nalalabing bahagi ng season. Kung magpapatuloy ang ganitong uri ng laro, hindi malayong makita muli ang Golden State bilang isa sa mga pinakadelikadong team sa liga.